Ayun! So good evening sa inyo guys. Ngayon po ay February 22, 2021 at review po ulit tayo ng ating mga stock trendings naman. Ayan, so dinuguan yung ating mga blue chips. Grabe po yung bagsak niya. So nag-loss po yung ating mga blue chips ng negative 1.68%. So ang dami po natin nakita, yung mga big caps po natin is alalaki po ng mga bagsak kagaya ni na Ayala. So, sina URC, yung mga nasilip po sa kanya kanina. So, ang dami po sa kanila is, yun nga, ayaw po ng ating mga investors. So, ang laki na naman ng net foreign selling natin for the day. Kaya, hindi po maganda yung ating market sa ngayon. Pero, kanina, pinapasyalan ko yung mga foreign markets. Ganun din po yung nangyari sa kanila sa closing naman. So, siguro globally yung pwedeng pag-drop ng ating market. Plus, yung sentiment po natin dito sa pagdating po ng ating mga vaccines is medyo delay nga po. Until now, wala tayong mahanap na definite date kung kailan po i-deliver po yung ating mga vaccines naman sa kanya. Ayan. Kaya ganyan, sobrang lakas po ng correction ng ating market. And then may tendency mag-retest siya dun sa previous low naman natin sa kanya. So anyway, mamaya tingnan po natin kung ano yung meron sa kanyang chart. Pero pag tumingin ka dito sa mga top trending stocks natin, karamihan po sa kanila is malalaki po yung gain. Ayan, so si PHA, nakita natin is more than 8% yung gain niya. Si dito is more than 1%, pero may very big news si dito natin. Mamaya pag-usapan po natin. Si Apollo, nag-correct. Si ACN, ganun din, nag-correct din siya. Si BSC, nag-drop. FNI, ayan, so merong catalyst itong si FNI plus yung mga global prices po natin is magaganda sa mga metal products. And then si MRC is sumabay po yung galaw niya ng konti dito kay PHA naman natin. And then pag-usapan po natin kung ano po yung nangyari dito sa ating PSCI index naman, okay? So as usual guys, doon sa mga bago dito sa ating trading channel, so pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. So sabi nga po natin, kilalanin mo muna yung mga stocks na pagbibigyan mo or paglalaanan ng investment kasi sabi natin, very liquid po yung market kapag merong isang bad news yung isang stock or wala siyang masyadong fundamental, nagkaroon ng bad news, mabilis pong magbago yung direksyon ng kanilang mga prices naman. On the opposite side naman, pag merong kwento na maganda yung mga stocks natin, mabilis naman na umaakyat po yung kanilang mga prices naman. Ayan. So, basahin po na mabuti yung ating disclaimer po. So, yung iba po dyan na hindi pa nakasubscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan, so mukhang malapit na tayo sa 30K. Ayan, so maraming salamat po sa mga patuloy po na sumusubaybay dito sa ating channel. So, sabi ko nga, kung nag-aral ka dito sa stock market, pasadaan mo po yung ating mga pinopost halos daily dito po sa ating mga uploads naman sa kanya. And then, meron tayong categories. So, yung ating mga company reviews, yung ating mga sample trades dito sa ating market, sabi nyo natin is paulit-ulit na yun din lang naman yung ginagamit natin sa kanya. So nagbabago yung kwento, nagbabago yung setups, pero yung strategy is always the same naman sa kanya. And then yung mga basic indicators po natin, so kailangan mo po to, especially kung bago ka sa market. So marami tayong kakilala na hindi masyadong marunong sa technical kaya hindi nila alam kung paano po susundan yung galaw ng ating mga prices. So very basic lang po yung kailangan mong malaman sa kanya. So konting charting is maganda na po siya. And then especially kung sinasabayan mo siya ng risk management naman. So gamit na gamit po natin yung mga nakapost po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman yan. So salamat po sa iyong pagla-like at pag-subscribe dito po sa ating channel naman sa kanya. At so, follow mo na lang ako guys dito sa ating Palabi Trader na Facebook account. Ayan, so kaninang-kanina lang. So, medyo okay na po yung technical audit nitong si dito natin. So, ang daming nakikita tayo dito sa social page ng Instagrams. So, maugong na po yung usapan sa pagkakapasa po sa first technical audit nitong si dito naman natin. So, dahil dyan, yun nga, pwede na po siya mag-start ng kanyang commercial operation naman. Kasi ito yung last na hurdle niya para makapag-operate po itong si dito naman natin. So marami pa siyang kwento na susundan. So yun yung pag-usapan natin mamaya kung ano pa yung mga yon. Anyway, so i-browse mo na lang po kung ano po yung mga nakalagay dito. So kahapon, meron tayong upload with regard sa DDMP REITs. So kung hindi mo pa alam kung ano yung mga details is tignan mo na lang po dito sa ating nakapost naman dito sa ating Facebook account. Ganun din po dito sa ating Facebook page na Palabi Trader. So follow mo na ako guys. So puro mga post din all about sa stock market din po yung nilalagay naman natin sa kanya. And then sa mga news, so kung mahilig ka pong magbasa, kung may catalyst ba yung stocks natin or wala, is pasyalan mo po or i-follow mo po yung ating Palabi Trader na Twitter account. Ayan, so
Ganun din, nagpo-post din tayo dito ng mga videos natin. And then, ito yung pinakamahalaga sa atin is yung mga news po natin galing sa ating mga brokers, galing sa ating mga newspapers. So, ito nga, merong mga news dito. So, kanina, merong good news na lumabas. Pwede na magkaroon ng emergency use authorization po itong si Sinovac natin. So yun nga, 'di ba yun yung isa sa mga kulang niya para magamit po natin yung mga vaccines or ma-receive natin yung mga vaccines galing kay Sinovac naman natin. Pero yung date kung kailan po siya i-deliver is hindi pa rin po confirm as of now. Kaya makita nyo, bumabagsak po talaga yung ating PSEI index naman sa kanya. Kaya karamihan ng mga traders saka investors is nandun po sa mga kilalang stocks natin or mostly nag-stay dito sa mga trading stocks naman natin sa kanya. Ayan. So anyway, pasadama po kung ano yung mga nakalagay dito sa kanya. So para meron kang idea. So ito siguro isa pang medyo hindi maganda kaya hindi maganda sa side ng business pero ang purpose naman dinelay po ni President Duterte yung ating face-to-face classes naman kasi maraming lumalabas na news na nire-recommend ng IATF. So kasi gusto talagang buksan yung economy is mag-umpisa na nga po yung mga klase, limited face-to-face classes pero ayaw pa rin po ni President Duterte. So sabi nga niya, nasa risk pa rin kasi yung yung mga estudyante. Kaya sabi niya, siguro pag-iisipan nila hanggang August ulit, magkakaroon na ng decision ulit with regards po sa ating face-to-face classes, which is on the side naman ng business is ayaw naman ng ating market. So anyway, sila pong magde-decide niyan. So susunod lang po tayo kung ano po yung directive ng ating government naman sa kanya. Ayan. So anyway, tingnan nyo po kung ano yung mga pinopost natin. Karamihan is dito, si Green, and then kanina may nakita tayo about kay PHA naman sa kanya. Ayan. So, sa mga nag-aaral po sa stock market, medyo nahirapan ka pa kung gusto mo ng guide. So, meron po tayong program dito. Ito nga po yung ating Patreon account or channel. So, pwede kang pumunta dito. May kanya-kanya levels po yan. So, meron tayong community. Kung gusto mo ng community, meron tayong lectures. Kung gusto mo naman is mag-aral. So, depende na lang po sa levels na papasukin mo sa kanya. So, close pa tayo guys ha. So, March 2, yung talagang opening natin sa kanya. So, anyway, doon sa mga late na pero gusto pa rin pumasok is in-entertain naman natin. Pero mas maganda mag-upisa po kayo by start of the month naman para sulit yung pag-stay nyo po dito sa ating Patreon naman. Okay po, so March 2 yung ating opening. So check na po natin yung mga nangyari dito po sa ating PSEI index. So hindi nga po maganda yung ating PSEI index kasi nag-drop po tayo ng negative 1.68%. And then pag tinignan mo, ang lakas po ng ating net foreign selling. So negative 1.36 billion. And then ang affected po dito karamihan is yung ating mga blue chips. So kung mahilig ka sa blue chips, ramdam mo po yung malakas na pagbagsak ng ating index sa kanya. So malalaki po yung mga drop. So ang dami po nating malalaking stocks na nakita natin is lakas ng bagsakan. Halimbawa si BDO, negative 2.3%. URC, negative 1.85%. Kanina nakita ko si AC, negative 4% yata yung nakita ko. PLDT, negative 2.97%. SM, negative 2.91%. Ayan, so alalaki po ng bagsakan ng ating mga blue chips sa kanya. Ayan, so anyway, ganyan talaga sa market. Pag ayaw po ng ating mga investors, talaga pong parang tinatapon lang yung ating mga stocks naman sa kanya. So ngayon, parang ang gusto mangyari ni PSEI, mag-retest sa MA100 ulit natin. So wala pa kasi yung news kung kailan po darating yung vaccine. So and then yung optimism natin last Friday with regards sa movement papunta sa MGCQ, wala naman tayong nabalitaan na masyado na news sa kanya. Kaya ganyan, umalis pa rin po or nagsa-sideline muna yung ating mga investors. Kasi may potential na mag-drop pa siya. Baka mag-retest ulit tayo sa 6,600 pag sinabi na naman na hindi pa pwede yung ating MGCQ. Kaya lumalabas po muna yung ating mga big investors. So parang gusto mag-double bottom ng ating RSI. So wala na siya sa kanyang bullish level guys. Kaya medyo ingat tayo ng konti kasi nag-below RSI 50 na po tayo. And then nagtatry na mag-curve down na po or tumuloy sa pagbagsak po yung direction ng ating MACD. So ganun din, yun nga, nagkaroon na tayo ng lower high. So hindi pa natin alam kung magkakaroon tayo ng lower low formation kasi pag nag-lower low, malaki yung chance may downtrend tayo na magaganap sa kanya. Pero yun nga, kung ang mangyari naman is MGCQ si Metro Manila or siguro kahit
kahit bigyan nila ng increase ng economic activity, malaking tulong na 'yon para hindi po tayo magkaroon ng lower low formation ng ating PSCI index naman sa kanya. So ito yung mga news na nakuha natin dito sa ating market. So galing sa Phil News Agency natin. So ito naman, nag-i-explain si spokesman Harry Roque tungkol sa delay po ng ating vaccine. So ang sabi kasi nung una, middle of February, so yung ating COVAX facility naman sa kanya, ayan, so sabi dito, Roque said there is a letter from the World Health Organization COVAX facility to prove that the vaccines were supposed to arrive by mid-February, kasi nung una, alam natin, February 15, nandyan na. So, wala naman kasi meron pa rin pong hininging requirement yung ating AstraZeneca na vaccine saka yung ating Pfizer's. Kumukuha po sila ng indemnification approval. So, yung hindi mo sila pwedeng idemanda pag merong complications po pag ginamit mo for emergency use yung kanilang mga vaccines. Kasi hindi pa nga daw po siya for commercial purposes. So, gagamitin lang siya as emergency use. So, hindi pa masyadong na-prove kung yung side effects is maganda para sa karamihan po ng mga tao naman sa kanya. So, anyway, ang pinaka-bottom line is yung nangyari dati sa Dengvaxia naman, kung saan marami po yung hindi natin masyadong ma-interpret yung nangyari sa kanya, pero maraming nagre-reklamo nung gumamit ng Dengvaxia, di maganda yung results sa mga health. So, marami yata hindi magandang nangyari sa kanya. Kaya ngayon, nagsisiguro yung ating Pfizer na related dun sa Dengvaxia natin na kumuha ng indemnification approval naman. So, alam ko, inaprubahan na po ni President Duterte. So, yun nga lang, wala pa rin tayong definite date kung kailan po sila i-deliver naman. Okay po, so yun po yung nakita natin na news dito sa ating PSCI. So tingin tayo sa ating COVID cases. So stable naman siya, 1,800. So below 2,000 pa rin naman. February 21 po yung data natin sa kanya, pero February 22 is more than 2,000 cases yata tayo. So sumasabay kung kailan magkakaroon ng decision yung ating government kung pupunta tayo sa ating MGCQ naman sa kanya. Ayan. So anyway, stable po siya. And then ito yung sinasabi ko sa inyo, makita mo medyo red po dito sa ating US market. So ang sinasabi naman dahilan is yung mga bond yields. So medyo tumataas yata yung yung mga interest ng ating mga bond yields. Pag ganoon, doon nagpupuntahan siguro yung ating mga investors, and then sa mga stocks is lumalabas naman sila. Kaya makita mo, Nasdaq futures, negative 1.17%. So anyway, expected yung ating European market, susunod dyan, kaya nag-negative naman sila. And then, marami ding negative ngayong araw na to. Kung titignan mo dito sa band ng Asia, tignan mo si China, Shenzhen Component, negative 3.07%. Sa Hang Seng, sa may bandang Hong Kong, negative 1.06%. Ayan. So, marami din naman nag-drop. Ayan. So, si Sensex, si India naman to, negative 2.25% naman. Ayan. So, halos red din po karamihan. So, mix po tayo. Merong sobrang red. Meron din naman green sa kanya. Ayan. So, siguro yung nangyari dito sa ating market is locally induced pa rin yung ating issue, yung delivery nga po ng ating vaccines naman sa kanya. Ayan. So, wala tayong makita masyadong good news. Baka ganyan, mag-retest muna tayo sa MA100. Worst case is, babalik tayo, magkakaroon tayo ng double bottom dito sa 6,600 level naman natin sa kanya. Yung pinaka-low pala natin, 6,576. So, ang cycle level natin ng support is 6,600 level naman. Okay po, so bearish po yung sentiment sa market hanggat wala tayong masyadong good news naman sa kanya kasi lalaki ng mga foreign selling. Okay, so punta tayo dito sa ating mga winners, sa ating mga trending stocks. So unahin natin si PHA. So meron tayong nakuhang dalawang news with regards po dito kay PHA. Kaya po maganda yung galaw niya for the day. So nag-gain nga po siya 8.97%. So congrats po dun sa mga nag-hold. At hindi po na shakeout last time kasi ang lakas din ng shakeout niya More than halos 20% yung shakeout na nasukat natin sa kanya. Pero ngayon mapapansin mo, nagtatry nang mag-breakout itong si PHA. So tingin mo natin yung kanyang pinaka net foreign buying. So medyo meron siya may nakita tayo. So for the day, meron siyang 4.26 million. So, 2 days nang nagkakaroon po ng net foreign buying. So, mantakin mo, bumabalik po yung ating mga foreigners sa kanya. And then, yun nga, halos nag-breakout na siya Kung sisilipin mo na maigi, dito sa previous na area kung saan siya nauntog, yung body ng candle is actually nakalabas. So, yung pinaka-high natin is around 3.2 last time. Hindi pa siya nakakalampas dito. So, around 3.3 or 3.2 yung ating pinaka 52 weeks high. Pero pagdating sa body,
body to body ng candle is medyo nakasilip po ng konti yung ating green candle, which is very very good. So malaki yung chance, ididiretso niya kung malakas po yung volume natin sa kanya bukas. Pero parang ganun yung gusto niya pong puntahan kasi marami pong magandang catalyst na naman na lumalabas dito po kay PHA. So anyway, ganun po yung nakita natin sa kanya. Makita mo naman yung overall trend is nagsusupport yung ating MA20 naman sa kanya. And then ngayon, since nandito na yung price action, baka malakas yung chance na magkaroon ng breakout tayo doon sa previous na 52 weeks high naman natin sa kanya kasi halos nandiyan na po yung ating price action, and then meron po tayong kasamang volume naman sa kanya. So maganda po yung ating mga indicators, gumanda yung ating RSI, ganun din po yung galaw naman ng ating MACD is nagtatry na mag-move pataas po sa red line yung ating blue line naman sa kanya. Ayan. So, anyway, tingnan natin kung saan pwedeng pumunta itong si PHA. Kung sakaling magkaroon siya ng breakout. So, ito pala yung tinitingnan natin sa kanya last time kasi may body dito. Ito yung tinitingnan natin guys na reference naman sa kanya last time. Kung sakaling magkakaroon siya ng breakout is yung next resistance level natin after ng 3.3 is nasa 3.6 peso level naman sa kanya. So, magkano kaya ang reward nito? Kung papasokin mo siya is 14.37% versus yung risk dito sa below ng gap is around 8%. So, medyo maganda din yung reward risk nitong si PHA kung makakaroon po siya ng breakout at magta-touch po dito sa 3.6 peso level naman natin. So, kailangan niya lang is volume kasi nandiyan na po siya. So, yung magtutulak naman dito kay PHA natin. So, pero kanina nakita ko ang daming nagbibid kasi nga tingin natin is siguro kaya na niya bukas kasi maganda po yung yung mga buyers, marami po yung nakapila sa kanya kanina. So, ano po yung news nitong si PHA? So, yung unang news sa kanya is yun nga is set Premier Horizon is set to be included on the FTSE Global Equity Index series. So ano ba tong FTSE Global Equity Index at bakit gusto to ng ating mga investors? So kaparehas ito ng ating MSCI rebalancing, di ba last time madalas magkaroon ng MSCI rebalancing around February, katatapos lang pala niya doon sa ating madalas sa mga blue chips to. And then etong CPHA naman is may include siya doon sa ating micro cap index naman dito sa FTSE. So etong FTSE, yung pagkakalam ko is doon sa European market naman to. So parang ding MSCI sa US naman naka-base. So meron din silang mga nilalagay na gauge or points para dito sa ating mga stocks. So napili nila itong si PHA naman natin sa kanya. Ayan. So anyway, basahin niyo po kung ano yung nakalagay dito. Pero ang nakikita ko lang kaya siya na-include dito sa FTSE is yung magandang price action after po mag-invest ni Mr. Marvin De La Cruz naman dito sa ating PHA na company. So meron tayong vlog guys para malaman nyo kung ano po yung structure nitong si PHA. Baka hindi nyo pa masyadong nakikita naman. So ito po yung unang news natin sa kanya. Good news. Kaya medyo maganda po yung galaw niya. And then yung isang news, wala pa akong nabasa ng disclosure. Kaya medyo marami ang natatakot or medyo nag-aalala kasi si Mr. Marvin De La Cruz mahilig mag-tweet. So parang yung style ni Elon Musk, may mga pasorpresa na tweet sa kanyang personal na Twitter account. So sinasabi nila baka masilip ng ating SEC. Kasi dapat yung mga may-ari ng companies hindi nang-hype doon sa mga stocks na hawak naman nila. Ayan. So considered siya as hyping kung medyo suspense yung ating mga investors, yung mga announcement na dapat ina-announce muna dito sa ating PSE Edge naman. Anyway, sila na po bahalang mag-decide niyan. Pero ang nakita ko po sa kanya is actually nandito sa social web page ng Investa. So i-view mo lang yung social web page and then makita mo. Meron ditong hanapin ko lang yung pictures guys kasi meron pong nilabas dito. Meron siyang investment doon sa may Clark Development Corporation natin sa kanya, CDC. Ito po yun. So, nagkaroon po siya ng, sabi ni Mr. Marvin De La Cruz, ayan. So, Squidpay yung niya, signed and sealed a 2.3 billion project in CDC. Ayan. So, yung sinasabi niya na doon sa unang tweet is may smoke na mangyari. Korean barbecue yata yung pinuntahan nila para mag-celebrate naman for signing ng bagong project. So, malaki po yan at 2.3 billion new project po itong si Squidpay naman natin sa kanya. Ayan. So, kaya tingin natin, merong konting follow-up itong si PHA bukas, especially, kahit sa technical lang guys, kasi may volume siya for the next 2 days.
And then meron tayong catalyst. So kaya nag-expect tayo maganda po yung galaw bukas nitong si PHA naman natin. Okay po, so yun po yung analysis natin kay PHA. Bullish po tayo. And then next natin, so eto na mga dito natics. So mababasag na ba yung ating Junjun indicator sa kanya? So anyway, katuwaan lang naman yung Junjun indicator, guys. Maraming tatanong sa atin kung sino ba si Junjun. Ayan, so basahin nyo na lang po sa social feeds ng Instagrams. Hindi natin pwedeng sabihin dito. Pero nagiging gauge natin yung, or katuwaan lang naman siya, yung Junjun indicator, which is around 20 pesos. Kasi meron nag-promise yan, meron daw siyang gagawin pag umabot ng 20 pesos yung price ni dito natin. Anyway, based sa kanyang price action sa ngayon, nag-gain siya ng 1.0%. Nagtataka lang ako sa kanya kasi pag tumingin ka dito sa ating net foreign buying, meron po tayong nakita na negative 41.12 million na foreigners. So nagsisell po for the last 2 days itong si foreigner. Pero salo ng salo yung ating locals kasi nga nag-expect naman sila dun sa result ng kanyang technical audit. Di ba sabi natin madalas is February 22, which is yun naman yung nangyari sa kanya. So buti na lang medyo in time yung disclosure nitong si dito kasi nangyari siya after ng ating trading day. Kaya hindi siya masyadong nag-react sa ngayon. Pero tingin din natin is babasagin ni dito natin yung kanyang previous 52 weeks high na 18.38 pesos naman. Ayan. So tingnan natin bukas kung ano yung opening nitong si si dito natin. So anyway, technicals lang. So bullish siya. Ito yung sinasabi natin, guys. Pag yung price action hindi bumabagsak, yung volume is bumababa. So, ibig sabihin, nag-aalisan yung iba pero nag-stay yung price action. So, anytime na merong malaking surge ng volume, madali nang itulak yung ating price action naman sa kanya. So, yun yung isa sa mga napapansin natin pag nag-analyze tayo ng volume. Ayan. So, anyway, yung RSI is sideways pa rin naman siya dito sa around 73 kasi wala pa naman tayo masyadong spike. Pero in-expect natin bukas is meron na yan. And then, tingin natin bukas is mabubuhay ulit yung MACD formation naman ni dito. So, alam mo na yung catalyst or kung hindi pa, so, marami na pong naglabasan. Itong binabasa natin is galing po kay courtesy po ng Philstar Global natin. So, ang sabi dito, Dennis Uys dito, clears first performance audit. So, ito din yung pinost ko dito sa ating Facebook account. Ito, yung sinasabi ng ating National Telecommunications Commission is okay na nga po yung ating technical audit. Yung first round of technical audit is pasado na po itong si dito natin. Kaya pwede na po siya, sabi dito is scheduled to launch commercially on March 2021. So siguro makikita na natin, magbubukas na siya ng mall, mag-offer na siya ng kanyang mga SIM cards kasi meron na po siyang permit to operate naman galing sa ating National Telecommunications Commission. So basahin niyo na lang po itong news na to. So ang minute lang naman niya na requirement is yung minimum na 27 Mbps sa first round of evaluation and then yung minimum na 37% requirement. Alam ko 30% to eh. So pero anyway, yung coverage niya is kaya niyang i-cover 37.48 ng ating population na dati is 100 million naman based sa assessment ng ating independent na auditor kay Dito Telecoms naman natin. So kaya madaming nagdidiwang sa ating mga Dito Natics. Ang usapan na lang bukas is hanggang saan yung price action natin and then kung magkakaroon ba ng profit taking or yung tinatawag nila na sell on news naman. Kasi ang pwedeng mangyari, magkaroon siya ng gap up or very strong candle sa opening and then yung mga medyo nakabodega dito sa consolidation area natin sa kanya is saka naman sila magkaroon ng selling naman sa kanya. Ayan. So tingnan po natin. So ang pinaka-base natin sa kanya last time is alam ko all-time high na itong si dito natin. Tingnan natin kasi merong isang malaking spike ng candle dito last time. Nakalabas na pala siya. So 17.25 dun last time. So all-time high na po itong si dito natin. So pwede sigurong i-try yung extended Fibonacci para kahit paano meron ka sinusundan na guide kung kailan ka magtitipi naman sa kanya. So meron tayong swing low, swing high, and then yung ating extended Fibonacci is ito naman yung pinapakita sa kanya. So based sa extended Fibonacci, ang next na resistance is nasa 18.7. Kung medyo maganda yung galaw niya dyan, meron siyang malaking area dito kasi wala na rin siya resistance dito sa bandang kaliwa. So ito yung area kung saan tayo titingin yung galawan ni dito. So nangyari na yan last time, kung papansin nyo kay kina Green, di ba nagsukat tayo ng extended Fibonacci, sinundan naman niya yung kanyang extended Fibonacci. So anyway, ganun din yung expectation. Ang tanong na lang is kung aabot siya dito sa bandang taas ng extended Fibonacci. Pero yung Junjun indicator natin, yung ating
20 pesos is mukhang kaya niya or siguro depende pa rin kung kakayanin niya kasi medyo malapit po kasi yung price action is nasa 18 pesos na po kasi itong si dito. So depende po yan sa bullishness ng ating mga traders naman sa kanya. Ayan, so ilagay ko na lang muna 18.72 yung ating main Fibonacci resistance. Pag na-break yan, so price action na po yung bahala magsabi kung saan po pupunta itong si dito natin. Kasi after naman itong, di ba kakapasa niya sa kanyang technical audit, meron pa siyang maraming gagawin. So yun nga, yung kanyang rollout ngayong March. So yung distribution ng SIM cards, yung mall operations. So marami pa pong catalyst na lalabas kay Dito Telecoms naman natin, which is in turn magiging maganda ang reflection dito kay Dito CME Holdings naman natin. Anyway, kung hindi mo masyadong magets yung mga pinagsasabi ko sa kanya, lagyan mo lang siya ng trend lines and then alam mo na kung saan papunta po yung direction. Pag nagkaroon ng breakdown, i-watch mo yung mga supports. So, ito yung support natin kasi nagkakaroon ng consolidation. And then, saka ka mag-decide kung halimbawa umakyat siya, saka ka mag-decide kung hanggang saan yung cut loss mo kung ayaw niya or kung medyo mataas na yung gain mo sa kanya, mag-decide ka kung kukunin mo naman na yung profits mo sa kanya. Anyway, bottom line is maganda po yung outlook na nakikita natin kay Dito CME Holdings for the short term naman. Okay po, so yun po yung nakita natin sa kanya. So next po natin si Apollo. So profit taking pa rin kay Apollo kasi nag-loss po siya ng negative 1.82%. And then wala pa rin tayong nare-receive na news with regards po sa kanyang FOO. Kasi yun naman yung inaantay natin na catalyst. Sabi nga natin, kailangan niya kasi yung FOO, kailangan niya ng konting capital para po makapag-invest kay Poet Blue Ocean kung saan siya kumukuha ng mga equipments or yung mga barko ba, yung kailangan niya para doon sa kanyang offshore mining doon sa may bandang Cagayan naman natin. Ayan. So wala pa rin siya, so kaya medyo sideways po yung direction ng ating chart sa kanya. Pero sa ngayon, anyway, okay pa rin naman. Nasa uptrending siya kasi yung price action is nag-stay dito sa above ng ating MA9. So sabi ko nga is kahit pa paano is nandun pa rin naman yung direction, wag lang mabubutas yung dinodrawing natin na support line sa kanya. So ngayon, immediately is ito yung ating resistance kasi hindi siya makalabas yan sa 0.28 or 0.29 na siguro, no? Yung pinaka main resistance. Yung ating RSI is medyo nanghina pero uptrend pa rin naman yung direction. And then bukas pa rin naman po yung ating MACD formation sa kanya. Okay po, so yun po yung nakita natin. Next, si ACE-N. So, may price na kaya itong si ACE-N. So, ayaw talaga umakyat. So, hirap na hirap siya. So, very, very tight po yung consolidation itong si ACE-N. So, kagaya din kaya ni PHA, ang gawin din kaya niyang reference ng support is yung ating MA20. Kasi pag yung MA9, medyo basag na po siya. So, ito yung sinusundan natin sa kanya last time. Medyo basag na rin siya. So, sa ngayon, very, very sideways po yung galawan nitong si ACE-N. And then for the day is nag-loss pa nga siya ng negative 2.44 million naman. So, tatanggalin ko muna yung uptrend na, uptrend pa rin naman siya kung titignan mo. Pero anyway, dito sa consolidation is medyo sideways siya. So, ganyan na lang muna siguro tingin natin sa kanya from 7.18 hanggang 8.2 kasi very tight po yung area ng consolidation. Kasi pag magdodrawing naman ako ng mga trend lines, wala na kasi yung mga trend lines. So, tingnan mo, medyo bumagsak na yung ating price action para naman kay ACE-N. So, super sideways to downtrend yung initial na pinapakita niya. So, and then yung MACD is nagtatry na magkaroon ng crossover naman pababa yung blue dito sa ating red line, which is not good. And then makita mo yung ating foreigners is medyo nag-give up yata sa kanya kasi may malakas na lumabas, negative 70.79 million. So makita mo 2 days na nagkaroon ng malakas na buhos ng foreigners dito kay ACE-N naman natin. Okay po, so ganyan muna. May chance na mag-retest sa 7.2 or dito sa ating MA20 itong si ACE-N kasi wala pong masyadong demand sa kanya sa ngayon naman. Okay po. So, next, BSC. So, hindi nag-materialize yung breakout po natin kay BSC. So, medyo bearish yung candle natin kasi halos bearish engulfing candle. So, anyway, nag-loss po siya ng negative 4.72% naman. Ayan. So, be ready always kung hindi nagmamaterialize yung ating price action. Kasi, akala din naman natin, last Friday na review is very bullish itong si BSC kasi may volume, may price breakout, maganda yung RSI last time. Pero ngayon is mahina. So, nag-aantay pa rin siguro ng news din naman itong si BSC bago magpatuloy yung price action natin sa kanya. Anyway,
Although bumalik siya sa loob ng ating triangular pattern, makita mo yung price action is still above ng ating MA9 naman sa kanya. So ganyan, nagkaroon siya ng failed breakout. Nag-breakout siya, successful yung breakout pero bumalik siya. So medyo false yung breakout na nangyari sa kanya kahapon naman. Anyway, very tight pa rin yung area, so anytime pwede siyang bumalik. Kung meron siguro maganda news sa kanya or medyo magkaroon ng maraming bullish na traders. So yung RSI is above 50 pa naman, and then nagtatry pa rin naman yung ating MACD na umibabaw yung blue dito sa ating red line naman sa kanya. Okay po, so next natin si FNI. So ganda ng breakouts ng ating mga mining. Makita mo, nag-drop si PSEI ng negative 1.68%, pero yung ating mining is nag-green po siya. So tingnan natin yung yung galaw ng ating mining sector. So nag-green po siya, and then nag-gain po yung index ng 4.34%. So balik tayo kay FNI. So maganda po yung galaw niya, nagkaroon siya ng continuation rally, and then kung sisilipin mo na maigi, yung ating candle sa kanya is breakout candle din siya kasi yung body is above po ng previous body ng candle natin, which is very very good po yan kasi may kasama din siyang volume for the day. Plus makita mo, very bullish na po yung ating RSI, malapit na siyang mapunta sa overbought signal, and then ganun din naman yung ating MACD. So naging successful yung indicators natin dito kay FNI. Nagkaroon po siya ng magandang breakout ng price action naman, which is tingin natin meron pa siyang continuation, especially yung prices kasi ng ng mga mining products natin or metal products is tumataas po ng tumataas sa global markets. Kaya makita mo ang laki ng merong bumubodega dito kay FNI kasi pag tumingin ka sa kanya net foreign buying, so ngayon 35.1 million, di makita mo dito ilang araw na po, halos 2 weeks na medyo nag-iipon po yung ating mga foreigners dito sa ating mga mining sector naman sa kanya. And then makita mo, parehas din po ito doon sa ibang mining natin. Halimbawa, si Mark Ventures. Ayan, so maganda din yung price action. Si Nickel, maganda rin yung kanyang price action. Ayan, so ito si Nickel, mas maganda pa pala yung breakout. Ang laki 8.03%. Anyway, ang naging trending sa ngayon na malakas is ito pong si FNI. Nag-gain po siya ng 5% naman. Okay po, and then aside from magaganda yung presyo ng ating mga metals, merong news na nakita tayo dito kay FNI, which is, ito yung nakikita natin sa kanya last year pa, kaya gusto natin itong si FNI nung maganda yung run-up niya last year. Kasi ito, ang sabi ni Inquirer.net, February 22, FNI to commence work on $50 million Bataan Steel Plant. So ito yung project niya last time na gagawin nga niya, sabi niya is first quarter ng 2021. So mukhang matutuloy na po. Ayan. So ito po yung abangan natin kasi magandang catalyst to sa kanya. Merong bagong business venture po itong si FNI naman natin, which is yung kanyang steel plant naman. Okay po. So maganda pong catalyst yan. So tignan po natin. Baka magtuloy po yung galawan nitong si FNI naman natin. Then lastly, si MRC. So sabi natin, gumagalaw si MRC in relation po kay PHA natin. Pero sa ABA, hindi yata masyadong gumalaw, no? Silipin natin si ABA. So medyo nag-correct siya. Ang sumabay is ito pong si MRC. So very good yan. Kahit papano, kahit mabagal, unti-unti, nagda-try mag-recover po itong si MRC. So sa ngayon, yung immediate resistance is yung ating gap. Ito yung nakita natin sa kanya, which is good. Parang yun yung gusto pong puntahan nitong si MRC. So maganda rin yung ating mga indicator. Makita mo, nagkakaroon ng higher low yung ating RSI. At maganda din po yung galaw ng ating MACD formation naman. Okay po. So maganda po yung ating mga mining sector sa ngayon. So balik tayo sa ating PSEI. So makita mo guys, kung medyo concentrated yung portfolio mo dito sa ating mga blue chips, ramdam na ramdam mo yung pagbagsak ng market. Pero kung medyo diversified ka, meron ka dito sa ating mga trending stocks, sabi ko nga, meron kang blue chips, and then minsan meron ka ding mga penny stocks kasi kahit na speculative sila, malaki naman yung chance ng gain sa kanila kung tama yung pasok mo dun sa ating mga speculative stocks. Pero ang mas malakas sa ngayon is yung ating mga pinag-uusapan ng stocks, which is, ito nga yung ating mga trending stocks. Mapapansin mo yan. So, bumabagsak yung index, pero yung mga trending stocks natin, kagaya ni na dito, PHA, sino pa ba yung iba? Nagre-recover yung ating, ngayon, yung trending natin is yung ating mga mining sector is alalakas po ng galawan nila. So, kung medyo nagko-concentrate ka doon sa mga gumagalaw ng stocks, kaya mong maiwasan yung malakas na pagbagsak ng port gawa po ng ating mga blue chips naman.
Okay po. So anyway, overall movement ng ating PSCI is nakadepende po sa distribution ng vaccines or yung MGCQ announcement po ni President Duterte kung sakaling matuloy man siya. Pag hindi siya matuloy, expect magkakaroon tayo ng retest sa 6,600 level naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel. Follow mo lang yung ating Twitter account. Yung ating Patreon is March 2 po yung ating opening. So, kung gusto mo, i-try mo lang siya kasi may pwede naman siya 1 month lang. So, subukan mo lang kung ano po yung ginagawa natin dito sa ating group. So, yung iba is nag-stay kasi okay sa kanila yung result po ng kanilang mga performance naman. And then, dito po sa ating mga social media, follow mo lang ako guys dito sa aking Palabig Trader na Facebook account. So, follow na lang guys kasi puno na. Ganun din po sa ating Palabig Trader na Facebook page naman. Okay po. So, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita po tayo bukas.